Isipin mo na nag-grind ka ng 18 oras kada araw sa pinakasikat na larong ginawa kailanman, isang laro kung saan nararamdaman mo ang bawat suntok na parang totoo at ikaw pa rin ang pinakamalalang player sa buong server. At isipin mo na iniabot sa iyo ng system ang pinakamabihirang class na umiiral at inutusan kang burahin ang lahat ng iyong itinayo para angkinin ito. Ang lahat sa mundong ito ay pumipili ng malinis at makatuwirang landas, knight, mage, archer, at inaakyat ito. Kaya bakit inaalok ng laro ang pinakamakapangyarihan nitong pamana sa isang bangkarote na day laborer na hindi manalo sa laban? At bakit ang pagtanggap nito ay nagre-reset sa kanya pabalik sa pinakailalim? May nag-iwan ng class na iyon sa isang kuweba. Sinasadya, hinihintay ang eksaktong maling lalaki na makatuklas nito. Sa pagtatapos ng recap na ito, malalaman mo kung sino ang nag-iwan, ano talaga ang ginagawa nito, at kung bakit ang pinakamalalang gamer na buhay ay nagiging pinakakinatatakutang figura sa dalawang mundo ng sabay. Sour, ito ang Overgeared. Dadalhin kita sa buong kwento simula hanggang katapusan. Simulan na natin. So 10, kilalanin si Xin Yangwu. Sa tunay na mundo, siya ay isang lalaki na tahimik ng sinuko ng mundo, nalulunod sa utang, kinakayod ang buhay sa pamamagitan ng nakakabaliw na manual labor, humahakot ng bricks at humuhukay ng kanal sa construction sites para sa perang naglalaho pagkabigay pa lang. Hindi siya tamad, hindi siya bobo, malas lang siya sa partikular, nakakabalisang paraan na malas ang totoong kahirapan kung saan bawat pintong nagbubukas ay hahantong sa isa pang bell. Kaya ginawa niya ang ginagawa ng milyon-milyon. Tumakas siya sa isang laro. Ang laro ay tinatawag na Satisfy, isang full immersion virtual reality world na napakalawak at napaka-lifelike na naging pangalawang ekonomiya na. May kumikita ng totoong pera sa loob nito, may bumubuo ng totoong career sa loob nito, at mahalaga, hinahayaan ka ng Satisfy na makaramdam ng sakit, isang pinababang eko ng totoong pandama, sapat para gawing tumusok ang bawat sugat, bawat pagkahulog, bawat pagkatalo. Umutang si Yang Wu para bilhin ang capsule na nagpapahintulot sa kanyang maglaro, na ang ibig sabihin ang laro na dapat sana ay tumakasan niya ay siya rin ang nagpabangkarote sa kanya. Sa loob ng Satisfy, ang pangalan niya ay Grid at narito ang malupit na biro na binubuksan ng kwento. Si Grid ay sa anumang tapat na sukatan, ang pinakamalalang player sa server. Kaawa-awa ang kanyang stats, gumagapang ang kanyang levels, ang kanyang malas ay tanyag na tinuturing siya ng ibang player bilang babala. Nagtatrabaho siya ng mas matindi kaysa kaninuman. Mas matagal siyang online, mas nag-grind, mas naghihirap, at wala siyang maipakita kundi kalyo sa katawan na pagod sa dalawang mundo ng sabay. Iyan ang lalaking pinagsimulan natin, hindi chosen one, hindi lihim na henyo. Isang pagod, bangkarote, ordinaryong lalaki na ayaw huminto sa pagsusumikap matagal na pagkatapos sumuko ang isang matinong tao. Tandaan mo siya, kasi ang agwat sa pagitan ng pinagsimulan niya at pinuntahan niya ay ang buong punto ng kwentong ito. Pero hindi ang kahinaan ang dahilan kung bakit gumagana ang kwentong ito. Panoorin mo ang mangyayari sa araw na sa wakas ay bumaligtad ang malas ni Grid. Habang nagigrind mag-isa sa isang malungkot at napapabaya ang sulok ng mapa, ang Northern End Cave, isang lugar na hindi pinapansin ng mas malalakas na player. Natisod si Grid sa isang bagay na walang ibang nakahanap. Isang S-rank quest, ang pinakamataas na tier ng hirap na inaalok ng laro. Ang uri ng bagay na binubuwis ng raid guilds ng buwan para subukan, ibinagsak sa kandungan ng isang lalaki na nakikipaglaban sa mga halimaw na malayong mas malakas kaysa kanyang level na ang gear ay pinagdikit lang ng galit. Natapos niya ito, halos-halos, desperado, sa balat lang ng kanyang ngipin, pero natapos niya ito. At sa puso ng quest na iyon ay naghihintay ang kanyang gantimpala, isang tomo na tinatawag na Pagma's Rare Book, isang legendary rated class change book. Iniwan sa kuweba na iyon matagal na ang nakalipas ng isang tinatawag na Pagma.
isang maalamat na blacksmith at swordsman na ang pangalan ay kalahating natatandaan pa rin ng mundo sa mito. Ginamit ni Grid ang libro at inihatid ng system ang twist na nagde-define sa lahat ng susunod para maging pagmas successor para manahin ang legendary blacksmith class. Ni-reset ang character ni Grid. Lahat ng gumagapang na levels, lahat ng paghihirap, bawat piraso ng progreso na kinalmot niya mula sa pinakamalalang runda ng malas sa server, nawala, ni-wipe sa zero. Ang pinakamabihirang class sa buong laro at ang presyo nito ay ang lahat ng mayroon siya. Isang makatuwirang lalaki ay magde-despair, wala nang natitira kay Grid para mag-despair. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagsisimula muli mula sa ilalim, kaya ginawa niya lang ito muli. Maliban ngayon, ang ilalim ay may kasamang regalo na walang ibang player sa Earth ang nagtataglay. Kasi ang legendary blacksmith ay hindi ang tunog nito. Hindi ito support class para sa paggawa ng espada ng ibang tao. Pwede na ngayong pumanday si Grid ng mga item ng kalidad na hindi kayang mahawakan ng normal na smith, epic grade at higit pa mga sandata at armor na hindi dapat umiral sa kanyang level. Kaya niyang gamitin ang anumang sandata at magsuot ng anumang armor sa laro nang walang restriction. At bawat item na gawa niya, pwede niyang gawin para sa sarili niya. Ang pinakamalalang player sa server ay naging tanging lalaki na buhay na kayang buuin ang kanyang sariling kapangyarihan mula sa hilaw na mineral, isang martilyo kada suntok. Narito ang panuntunang bumabali sa mundo. Ang bawat ibang player sa id Satisfy ay limitado ng kaya nilang mahanap, bilhin o malut. Ang pinakamahusay na gear sa laro ay bihira, pinag-aagawan, iniipon ng pinakamayayamang guild at karamihan ng player ay ginugugol ang kanilang buong career na isang tier ng equipment sa likod ng mga nasa itaas nila. Hindi hinahanap ni Grid ang kanyang gear, ginagawa niya ito. Dito kumikita ang pamagat. Naging overgeared si Grid, isang player na ang equipment ay napakalayo sa likod ng kanyang aktual na level at skill, kaya ang agwat ay nagiging katawa-tawa. Siya pa rin sa maraming paraan ay isang malabo na mandirigma. Ordinaryo ang kanyang reflexes. Ang kanyang paghatol sa una ay madalas na napakasama. Pero hindi ito mahalaga kasing dami sa dapat, kasi tumatapak siya sa laban na suot ang mga item na pinanday niya na outclass sa anumang mabibili ng kanyang mga kalaban. Isang mahinang lalaki na naka-godlike armor, sinasampal ng blade na walang tindahang magbebenta. Iyan si Grid at ang kwento ay sapat na tapat para gawing nakakatawa ito bago gawing nakakatakot. Kaya nag-grind siya sa paraan na palagi niyang inggi-grind. Maliban ngayon, bawat oras ay nagbabayad. Pinapanday niya ang kanyang unang mga signature creation, mga sandata na may pangalan at kasaysayan. Bawat isa ay isang maliit na monumento sa isang lalaki na tumatangging huminto. Ang pinaka-notoryosong maagang forge niya ay isang blade na napakasumpa ng sariling niyang catastrophic na malas, kaya literal na klasipikado itong failure. Gayunman sa mga kamay ni Grid, kahit ang kanyang mga failure ay nagiging sandata na tumatakot sa mga taong ginawa ang lahat ng tama. At dahil ito ay Satisfy, dumadaloy ang kahihinatnan sa tunay na mundo. Ang mga item na gawa ni Grid ay may halaga ng totoong pera. Ang reputasyong itinayo niya ay may totoong halaga. Ang lalaking hindi makabayad ng utang habang naghahakot ng brick ay nagsisimula dahan-dahan na umakyat palabas dito sa pamamagitan lamang ng isang bagay na palagi niyang magaling, ang tumangging sumuko. Ang dalawang mundo, laro at realidad, ay huminto sa pagiging pagtaka sa isa't isa at nagsisimulang maging isang buhay na may napakataas na stakes sa parehong panig. Pero hindi sapat ang hilaw na gear mag-isa at masyadong mahina si Grid ng mag-isa para hawakan ang sinisimulan niyang itayo. Kailangan niya ng mga tao at laban sa bawat instinct ng lalaki na binigo sa buong buhay niya, sinimulan niyang tipunin sila. Ang Elite Tzedakah Guild, isang matibay na pangkat ng veteranong player na nakipaglaban ng magkasama bago pa umiral ang Satisfy, tumawid sa landas niya
at ang nagsimula bilang maingat na kooperasyon ay tumigas sa pamamagitan ng magkasamang krisis sa isang bagay na hindi pa nagkaroon. Si Grid, sariling guild, ang Overgeared Guild, isang panghalan na kalahating panunuya, kalahating mapagmalaki, binuo sa palibot ng kakatwang lalaki sa gitna nito. Pero hindi rin ang crafting montage ang dahilan kung bakit mahalaga ang kwentong ito. Panoorin mo ang mangyayari kapag dumating ang isang pambansang krisis at ang tanging lalaki na makakapagpigil dito ay ang isang walang nagrespeto, ang Eternal Kingdom, ang hilagang kaharian kung saan unang kumalmot sa pataas si Grid, nabanta ng isang golem army, isang pananalakay ng mga bato na halimaw na sapat kalakas para gawing durog ang isang ordinaryong depensa. Ang uri ng pangyayari na nagpapasya sa kapalaran ng mga lungsod, at si Grid kasama ang kanyang self-forged arsenal at ang kanyang bagong silang na guild sa likod niya ang tumayo sa gap at bumali sa pananalakay. Binago ng gantimpala ang kanyang buhay. Ang hari ng Eternal ay nagbigay kay Grid ng novel title, isang bihira, tumatakbo sa kasaysayan na karangalan, at kasama nito isang ranggo, Duke, at sa isang Duke ay may lupa. Iniabot kay Grid ang lungsod ng Raidan, isang pagod, kalahating guho na frontier settlement na halos isinulat na ng kaharian. Isang bangkarote na day laborer na hindi makabayad ng sariling upa ay ngayon sa loob ng laro, isang feudal lord na may lungsod na muling itatayo. Ang iginawa ni Grid sa Raidan ay isa sa mga tahimik na kaligayahan ng kwento. Hindi siya basta nakaupo sa trono. Pinaunlad niya ito, ibinuhos ang kanyang forging income, paggawa ng kanyang guild, at ang sarili niyang matigas na pagiging praktikal sa pagpapatingkad ng namamatay na lungsod bilang isang umuunlad. Ang lalaki na gumugol ng mga taon na ginigiling ng ekonomiya na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng pahinga ay sa wakas nakabuo ng isa na gumagana, at itinayo niya ito para sa mga taong nasa ilalim ng kanyang bandila sa paraan na hinahangad niya sana ay may nagtayo para sa kanya minsan. At sa palibot niya, patuloy na lumalawak ang mundo. Ang Satisfy ay hindi tahimik na maliit na MMO. Ito ay kontinenteng lumalaganap. Politikal na komplikadong mundo, puno ng magkakaribal na kaharian, sinaunang lahi, mga nagbabalak na high rankers at mga kapangyarihan na hindi kasing fiksyonal gaya ng inaakala ng mga player. Inilagay ng pagtaas ni Grid siya sa collision course sa pinakamalalakas na player na buhay, ang naitatag na elite na naghari sa rankings sa loob ng mga taon, at hindi maganda ang tanggap sa dating pinagtatawanan na sumisiksik sa kanilang kontinente na may gear na hindi nila magaya. Kaya sino talaga si Grid? At kaninong kwento ang tinatapos niya? Kasi ang legendary class ay hindi kailanman basta power up. May kasama itong multo, si Pagma, ang maalamat na blacksmith at swordsman na ang libro ay minana ni Grid ay hindi isang nakalimutang footnote. Isa siya sa mga dakilang trahedyang figura ng kasaysayan ng mundong ito, isang lalaki na ang sariling alamat ay nagtapos sa pagtataksil at pagkawasak, at kaninong mga teknika, kaninong mga pasanin, at kaninong hindi natapos na negosyo ay nakaupo ngayon sa balikat ng isang laborer na baon sa utang na hindi kailanman humingi ng anuman dito. Para maging tunay na legend, hindi lamang isang player na may bihirang class, kundi tunay na kapangyarihan sa mundo ng Satisfy. Kailangang lumabas ni Grid sa anino ni Pagma, kailangang tuparin niya ang mga skill na maaring ituro sa kanya ng system. Oo, pero higit pa doon, kailangang matutunan niya ang uri ng kontrol na hinahawakan ng pinakamalalakas na nilalang sa mundong ito bilang pangalawang kalikasan. At kailangang gawin niya ito bilang sarili niya, hindi bilang kopya ng patay na lalaki na landas ang tinatapakan niya. Tinatanggihan ng kwento na hayaan siyang basta manahin ang kadakilaan. Pinaparaan nito sa kanya na kitain ito, laban sa laban, forge sa forge, hanggang ang pangalang Grid ay may kahulugan na hindi kailanman naibigay ng pangalang Pagma. At ang kakatuwang premise, ang pinakamalalang gamer na buhay ay naging alamat, ay ipinapalaro dito ng buong-buong seryoso. Kasi totoo ang pag-akyat,
Hindi natin ito nilaktawan. Pinanood natin ang isang bangkarote na lalaki na nireset sa zero. Pinanday ang sariling kaligtasan, isang sumpang blade kada oras. Ipinagtanggol ang isang kaharian. Itinayo muli ang isang lungsod at tumayo ng lupa laban sa mga player na nagsimula na may bawat bentaha na hindi niya nagkaroon. Kaya kapag sa wakas nakipagpalitan ng suntok si Grid sa pinakamalalakas na figura sa kontinente at hindi nabali, hindi ito kailanman nararamdamang hindi pinagsikapan. Nararamdaman itong hindi maiiwasang katapusan ng pinakamatigas na pag-akyat sa genre. Ito ang makina na nagdala sa Overgeared sa higit sa 1,000 kabanata ng novel. Hindi isang chosen hero na iniabot ng destiny, kundi isang ordinaryo, malas, walang tigil na masipag na lalaki na binigyan ng isang imposibleng kasangkapan at basta tumangging ibaba ito. Bawat kaharian na inishake niya, bawat elite na pinahiya niya, bawat item na naging alamat sa sarili nito, lahat ito ay lumalago mula sa parehong ugat. Ang lalaki na pinagtawanan ng server ay tumangging sumuko. Higit na nananalo si Grid kaysa natatalo sa dulo. Pero maingat ang kwento sa kung ano ang halaga ng pagkapanalo para sa kanya at kung ano ang hinihingi nito sa isang lalaki na hindi kailanman lubos na maiiwan ang pagiging talunan na pinagsimulan niya. Kasi ang two-world structure ay tumatalim sa parehong panig. Bawat tagumpay sa loob ng Satisfy ay totoo na ang totoong pera at totoong reputasyon ay dumadaloy pabalik sa pagod na lalaki sa capsule. Pero gayon din ang buwis. Ibinubuhos ni Grid ang sarili sa parehong buhay ng sabay at hindi kailanman pinapayagan ng kwento na kalimutan mo ang katawan na nakasandal sa upuan, ang pamilyang umaasa sa kanya, ang bigat ng utang na hindi naglaho magdamag dahil lang inabot sa kanya ng laro ang isang legendary class. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang malas sa malalim ay sinusumpa pa rin. Ang tumatakbong biro at tumatakbong trahedya ng buong serye ay ang pinakamalakas na blacksmith sa mundo, ay ang pinakamalas ding lalaki dito. Palaging isang masamang role ang layo sa kalamidad. Palaging kinakalmot ang tagumpay mula sa odds na nakasalansan laban sa kanya. At habang umaakyat siya ng mas malayo, tumataas ang stakes. Ang nagsimula bilang isang lalaki na sinusubukang magbayad ng upa ay nagiging isang lalaki na sangkot sa politika ng mga kaharian, sa mga sama ng loob ng sinaunang kapangyarihan at sa hindi natapos na digmaan ng isang alamat na matagal nang patay. Ang batang naghakot ng brick sa construction site ay hindi makikilala ang figura na nagiging siya, isang duke, isang craftsman na ang pangalan ay binibigkas sa hanga, isang kapangyarihan na kailangang harapin ng mga bansa. At gayunpaman, sa gitna ng lahat, siya pa rin ang parehong lalaki. Matigas, praktikal, medyo maliit, malalim na tao, tinatrabaho ang sarili hanggang malapit sa kamatayan dahil hindi niya alam kung paano gawin ang iba pa. Iyan ang trick na kinukuha ng Overgeared na hindi kaya ng maraming power fantasies. Binibigyan nito ang bayani nito ng pinakamabihirang class, ang pinakamahusay na gear, isang lungsod, isang titulo at isang alamat na manahin. At hindi nito hinahayaan ni minsan na huminto siya sa pagiging pagod, malas na lalaki na kinita ang bawat piraso nito sa mahirap na paraan. Nakukuha niya ang lahat at siya pa rin, kilalang kilala, ang pinakamalalang gamer sa server na basta tumangging sumuko. Kaya naman kinakampihan natin siya. At ang Overgeared Tembal ay nagsimula bilang isang web novel ni Park Sainal, isang lumalaganap na Koreanong VR MMORPG epic na tumakbo ng mahigit 1,000 kabanata at bumuo ng isa sa pinakadebotong fanbases sa genre. Ang manhwa adaptation nito, iginuhit ng Team Argo, ay nagdala ng pag-akyat ni Grid sa napakalawak na bagong audience. At ang Ingles na novel at comic ay parehong madaling mahanap. Ang novel sa Wuxia World, ang manhwa sa pamamagitan ng webtoon at ang karaniwang aggregators. Ito ay sa maraming paraan ang definitive blacksmith protagonist lit RPG. Ang kwento na nagpatunay na hindi mo kailangan ng sword saint o chosen hero para dalhin ang isang epic, isang ordinaryo, walang tigil na lalaki lang na may martilyo at ang pinakamalalang malas sa server.
Kung minsan mo nang ninais panoorin ang pinaka napapabayaang tao sa isang laro na maging isang kapangyarihan na kailangang katakutan ng dalawang mundo at kahit paano manatiling buo, matigas na tao habang ginagawa ito, ito ang gumagawa nito ng pinakamahusay. Kung hinawakan ka ng recap na ito hanggang katapusan, mag-subscribe. Sinasakop ng Manhwa Recap Vault ang mga kwentong nagde-define sa genre at ang Overgeared ay isa sa mga pundasyon ng VR MMORPG Wave. Salamat sa panunood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.